Guys, muntik-munti ka na naman pong gumawa ng panibagong record ang pananghaliang programa ng Legit Dabarkads na Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Yan ang aalamin natin ngayong araw po. Pero bago natin pag-usapan yan ay umpisahan po muna natin ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin nang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga in-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan or kondisyon po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, kahapon nga po ay pinakilala ang mga nagsipagwagi sa Lenten Special Award ng Eat Bulaga. Pero sa next topic po natin, pag-uusapan yung patungkol nga po dyan. So kahapon nga po, still ay wala po ang Unkabogable Star Vice Ganda. Ganun din po si Ann Cortez. Samantalang sa Eat Bulaga, magpasa hanggang ngayon ay wala nga po si Paulo Ballesteros at si Wally Bayola. Ayon nga po kay Boss Joey De Leon ay kahapon niya po ang operasyon niya. Kumbaga, opera niya po sa paa si Wally Bayola at kahapon niya po isinagawa ang operasyon niya. So, get well soon kay Wally Bayola. So, huwag na po natin patagalin mga kaparokya, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 4 million followers at sa Eat Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 2:12 PM, ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. Ito po yung regional finals or weekly finals ng Tawag ng Tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga po ay may segment na Bulagaan Olympics with Lenten Special Award. So dito, ang Eat Showtime po ay may 1,400 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 4,000 viewers. So again, sa oras na 2:13 PM, ang Eat Showtime po ay may 1,400 live viewers at ang Eat Bulaga ay may 4,000 viewers. So dito, ang pagitan ng dalawang noontime shows sa kanilang live Facebook ay 2,600 viewers at pabor po yan sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang Eat Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41.1 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TV5 YouTube channel na may 2.75 million subscribers. So sa oras na 2:14 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 27,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 13,000 viewers. So again, sa oras na 2:14 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 27,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 13,000 viewers. So dito makita po natin na ang GMA po ay angat ng 14,000 views sa TV5. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa Eat Showtime under ABS-CBN Eat Showtime na may 2.79 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.8 million subscribers. So sa oras na 2:14 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 54,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay mayroong 123,000 viewers. So again, sa oras na 2:15 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 54,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 123,000 viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa Eat Showtime ay 84,000 total views at 140,000 total views naman po sa Eat Bulaga. 1,000 sa Eat Showtime pagdating sa live Facebook, 4,000 naman po sa Eat Bulaga. 27,000
Sa GMA Network, 13,000 views naman po sa TV5. Yan po ay para sa TV Network YouTube channel. 56,000 views naman po sa It's Showtime sa main YouTube channel at 123,000 views naman po sa Eat Bulaga. Yan naman po ay sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So again, 84,000 views para po sa It's Showtime, 140,000 views naman po sa Eat Bulaga. So ang segment po ng It's Showtime ay Tawag ng Tanghalan at ang Eat Bulaga ay Bulagan Olympics with Lenten Special Award. So dito ay lamang ng 56,000 views ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. So tambak po ang inabot, landslide kumbaga mga kaparokya ang inabot ng It's Showtime sa Eat Bulaga. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:17 PM. So tara ating alamin ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows and of course ang ads na lumabas sa Eat Bulaga ngayong araw po. So yun po ang naging resulta ng kinandak nga po nating online viewership ng dalawang noontime shows kahapon na kung saan mga kaparokya ay umabot lamang po ng 84,000 views ang It's Showtime at 140,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So tambak malala nga po ang inabot ng It's Showtime sa Eat Bulaga. Kumbaga landslide ito para sa pananghaliang programa ng iconic trio. So 56,000 views po ang pagitan ng dalawang noontime shows, pabor po yan sa Eat Bulaga. Samantala mga kaparokya, mababa lamang po ang naibahaging papremyo ng dalawang noontime program. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil kahapon nga po ay walang Gimme 5 sapagkat isinagawa nga po ang awarding ng Lenten Special ng Eat Bulaga. Tanging Sugod Bahay at The Age is Right lamang po ang naging segment ng Eat Bulaga. Pero umpisahan natin mga kaparokya sa It's Showtime. Sila po ay may 60,000 pesos. Sa 60,000 mga kaparokya, 40,000 dito ay sa laro pick. So mas pinili nga po ng contestant na naglaro nga po sa jackpot round ng laro pick ang lipat kesa sa pot na meron niya pong katumbas na 100,000 pesos plus elimination round na 20,000 kung saan nakapamahagi po sila ng 40,000 sa laro pick. 20,000 naman po mga kaparokya sa Tawag ng Tanghalan Regional Finals na kung saan mga kaparokya ay hindi nga po in-announce yung mga non-winners or yung mga iba pang participants na hindi nga po naglaro sa Tawag ng Tanghalan. Tanging ang winner lamang po ay ang nakapag-uwi ng 20,000 pesos. So again, 60,000 para sa Eat Showtime. Samantalang sa Eat Bulaga mga kaparokya sa Sugod Bahay ay 50,000 pesos at sa The Age is Right is 35,000 pesos. So kung may Gimme 5 mga kaparokya ay mas mataas pa po sa 85,000 pesos ang naibahagi ng Eat Bulaga. So dito mga kaparokya ay lamang pa rin naman po ang Eat Bulaga pagdating sa pamamahagi ng papremyo. At dito ay meron po silang total prizes given worth of 145,000 pesos. So maliit to mga kaparokya pero maliit man para sa akin ay wala naman pong katumbas ang saya at tulong na ipinamahagi ng dalawang noontime program para sa kanilang manunood at para sa mga naging participants ng kanilang mga segment. So in 6 days episode or sa loob nga po ng isang linggo, meron pong total prizes given ang Showtime na 836,000 pesos. 35,000 nung Lunes, 588,000 naman po nung Martes dahil nakuha nga po yung pot money worth of 550,000 pesos. 60,000 naman po nung Miyerkules, 58,000 nung Thursday, araw po ng Webes, 35,000 noong Friday at kahapon nga po ay 60,000 pesos. So again, 836,000 total prizes given ang ibinahagi ng Eat Showtime. Samantalang ang Eat Bulaga ay meron pong 776,000 pesos. So lamang po pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang Eat Showtime sa Eat Bulaga dahil nga po sa pot money na nakuha nga po ng contestant last Thursday. So
Nung Lunes po ay may 140,000 ang Eat Bulaga. Nung Martes ay 125,000. Nung Miyerkules ay 165,000. Nung Webes ay 100,000 at nung Friday ay 161,000 at kahapon nga po ay 85,000 pesos. So again, 836,000 total prizes given para sa Eat Showtime, 776,000 naman po para sa Eat Bulaga. So dito ay meron po silang pinagsamang papremyo na 1,612,000 pesos. So malaki po ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show sa loob nga po ng isang linggo. So kahapon din po mga kaparokya ay muntik-muntikan na naman pong gumawa ng panibagong record ang Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Sapagkat muntikan na nga po nitong maabot yung 81 in a single episode. Dahil kahapon po ay meron po silang 78 TV ads. Ito na po yung ikalawang pinakamataas na number of ads na lumabas sa Eat Bulaga in a single episode. So sa unang gap ay may 18 TV ads, no? Sa pangalawang gap ay may 27 TV ads at sa pangatlong gap ay 33 TV ads with a total of 78 TV ads. At kahapon din po ay muntikan din po nilang maabutan or malagpasan ang highest number of ads para sa loob ng isang linggo. Bali, meron nga pong 434 highest number of ads ang Eat Bulaga sa loob nga po ng isang linggo. At kahapon nga po mga kaparokya, meron po silang total of 432 TV ads. So tatlong ads na lang po mga kaparokya ay nalagpasan po sana ang record na 434 TV ads. Pero again mga kaparokya, hindi na po masama ang ads na lumabas sa Eat Bulaga sa loob nga po ng isang linggo. Even sa single episode sapagkat mataas nga po ang advertisement or number of advertisement na lumabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So nung Lunes nga po ay may 61 ads, nung Martes ay 59, nung Miyerkules ay 81. Ito po ang pinakamataas na ads in a single episode. 77 ads noong Webes, 76 TV ads noong Friday at 78 TV ads po kahapong episode. So milyon-milyon po ang nakuha para sa advertisement ng Eat Bulaga. So kung 400,000 mga kaparokya sa isang commercial or sa ads ng Eat Bulaga ay milyon po ang katumbas ng 432 TV ads sa loob ng isang linggo ang nakuha ng Eat Bulaga. So congrats po natin ang Eat Bulaga sapagkat this past few days or few episode ay matataas nga po ang number of ads na nakukuha po nila. So kahit po konti lang po ang sponsors ng Eat Bulaga ay napabawi naman po ng advertisement. At di po natin alam, baka magtuloy-tuloy na nga po yung sponsors na susuporta sa Eat Bulaga dahil inumpisa na nga po ulit yan ng umami or McCormick Umami Seasoning Mix na pinakilala nga po last Friday.